Okay, so for today's video ay pag-uusapan naman natin yung ibang problem about the forces in space. So let's have the another problem number 2. So we have here pole AB is 12 meters long. So ito po yung pole AB. So meron siyang 12 meters length, no? And its weight is given 35 kilonewton and it is being lifted using cables BC and BD. So ibig sabihin, if we have BC and BD, dahil cable yan, yung kanyang force member is tension lang. So pagka yan ay naging compression, magiging zero force member siya. Kasi parang, like for example, yung cable is like parang yung mga tali, no? Or meron siya specific na strength lang once na siya ay nag-tension, no? Nagkaroon ng apply na force na tension. Pagka siya ay compression, ang mangyayari, lulundo lang or mag-aano lang, magsasag yung ating cable. Kumbaga, pagka nagsag siya, zero lang yung member doon. Kaya ito, automatic yan dahil meron tayong cable, yan po ay tension. Okay? So, when the pole is tilted at the angle of 60 degrees from the x-axis, ito yung x-axis niya, the resultant force acts at a point A. So, ibig sabihin, yung ating mga forces, lahat ay nag-a-act dun sa point A. So, kumbaga, ito yung resultant force based dun sa problem. So, determine the tensile force in member BC. So, maraming hinahanap dito, hindi lang yung BC. Pero for today's video ay pakita lang natin kung paano kung ang hinahanap lang ay member BC. So dito sa problem na to, hindi na po applicable ang method of joint since merong binigay na weight W. Hindi ka pwedeng mag-joint sa bead since meron ditong weight W na ibinigay. So ang kailangan po natin gawin ay magkaroon tayo na equation na kung saan ay dapat siya po ay non-concurrent force system. Hindi tayo pwedeng mag-point B since kapag ka-point B tayo, paano mo i-concurrent force yung weight na 35 kilonewton? So since ang tinatanong si BC, kung tinatanong si BC, dapat mag-zero si AB at saka si AD. Nakikita nyo ba kung paano kayo magmo-moment kung kay AD kayo magmo-moment? Medyo komplikado yung perpendicular distance niya, no? So hindi ko ina-advise na dito tayo mag-moment sa line na yan, sa point na yan, kay point A and D, pero pwede. Basta dapat alam niyo yung perpendicular distance. Unlike dun sa naunang problem, along horizontal kasi, no, makikita natin along horizontal, magkatapat yung dalawang point. Dito kasi dahil hindi sila magkatapat, hindi na natin magagawa yung kagaya nun. So, ang ina-advise ko, since yung ating hinahanap ay si BC, then along X and Y axis, nandun naman si point A, pwede naman tayo na mag-moment doon kay along X at saka kay along Y, no? So, 2 equation, 2 unknowns na lang tayo. So, si BC saka si BD yung ating pwedeng ma-solve, no? Okay, so for this problem, so sige, let's try to take the moment dito sa kanyang x-axis. Okay, so if we take the moment sa x-axis, so dapat malaman muna natin yung mga length ng ating mga member. So length o distance ng BC natin, ilan ba? Tapos distance ng BD, alamin muna natin yung mga distance nila, no? So dito pagka method of sections at ito ay non-concurrent na naman. Non-concurrent. Hindi na po natin kailangan mag-coordinates. So si BC po ay ilan po yung distance nito? Along X,
Ang along x niya ay 4.5 plus 3 plus 3. Ilan po ito? So, 6 plus 4.5, so 10.5. So, square root ng 10.5 squared plus yung kanyang y. So, paano naman yung kanyang y? Ang kanyang y ay 12 meters to, tapos ito ay 60 degrees. So, mag-tangent tangent 60 tayo. Let's say this is y. Let's try another variable na para hindi magkalituhan. So, sabihin natin a over tangent ba? O, pwede kasi ito ay 6 meters. Okay, so 6. A over 6. So, a yan So, that value of a is equal to, baka mapagkamalang 9. So, 6 tangent 60 is 10.39. So, ibig sabihin yung 10.39 na yan, yun yung height dito. Okay, so 10.39, so plus 10.39 squared. So, x squared, y squared, distance. Tapos, yung z distance naman po niya is, ito yung z distance pala to. Kasi ito yung kanyang x and y, tapos yung z niya is vertical. Ito po yung z-axis. 10.39, tapos meron tayong z distance na, y distance na 2.6 squared. So, wala na pong positive or negative dyan. Kasi kung negative man po yung magiging distance nyo, tapos squared nyo. Pero wala naman distance na negative. Kaya, squared lang po natin yung tatlong distance sa BC, which is 10.5. Tapos yung kanyang height na 10.39. Tapos yung 2.6 na distance po dito. Meron po siyang x, y, and z component na distance. Kaya, yun po yung tatlong in-squared natin. Samantalang sa BD naman po ay meron naman po tayo ditong distance na square root of 3 squared. Ayun po, 3 squared, 6 squared. Tsaka yung kanyang height na 10.39. So, computein po muna natin tong mga distance na to. So, 14.99, so magiging 15 meters na to, no? Tapos, meron tayo ditong square root ng 3 squared plus 6 squared plus 10.39. Okay? So, yung distance po na yan, yung dalawang distance po na yan, magagamit natin mamaya pag mag-take tayo ng summation ng moment dito sa x. So, ang gagawin pa rin po natin dito is yung parallel force system po, no? Mag-parallel na lang tayo, and dahil tension to, so kumbaga dapat ito ay papunta dito, no? So, magkakaroon tayo dito ng force ng member. So, DZ, ito ay BD, force ng BD na y direction, no? Ito naman, force naman nito ng ating, so ito BD, ito naman force ng BC along y direction. Okay? So, ganyan po ang mangyayari. BC along y. Okay. So, kung magmo-moment tayo along x-axis, so, yung 35 kN na to, mawawala na yan. No? So, sige, summation ng moment tayo along x-axis is equal to 0. So, kapag mag-moment tayo, so that is FDY, FBD, y, multiply by 6. Tapos, minus FBC, y,
multiply by, ilan po yung distance nitong FBC? That is 2.6 is equal to 0. Ngayon, ano po yung y component natin? Ang y component natin dito ay yung height na 10.39 over yung hypotenuse. So, to simplify this, so this is FBD multiply by, ano po yung y distance? 10.39 over yung kanyang BD length. Total length is 12.37. So, kung maalala nyo po, yung formula doon ng ating forces sa y is yung resultant force multiply by dy over d. Ayan. So, parang ito po yung Fy value. So, that is the resultant force, the total force multiply by yung Fdy which is 10.39 over 12.37. So, yan pa lang po yung Fdy. So, multiply natin by 6 minus FBC naman po. FBC. So, multiply by dy. Ang dy pa rin po niyan ay 10.39. Pare-parehas lang po sila ng height. So, 10.39 over yung ating length naman ng BC which is 15. Multiply by 2.6 is equal to 0. So, for today's given ay wala po tayong masosolve. So, sabihin natin this is equation 1, no? So, try naman po natin mag-moment sa y is equal to 0. Okay, so if we take the moment at y, so dito naman tayo magmo-moment. So, ang magiging value po ng mga ating mga ito ay may positive at may negative dito. Ito kasi meron tayo ditong FBD. So, kumbaga positive clockwise direction. So, nag-clockwise. Yung isa naman, BC is counterclockwise. Ito yung i-moment natin dito sa axis na X. Dito siya i-moment na. So, clockwise yung isa ay counterclockwise. Kaya ito ay positive, tapos yung isa naman ay negative. Kung sa Y naman po tayo, so dito tayo along Y magmo-moment. So, ano po yung mga forces natin? So, we have here, unahin nga natin si BD. Si BD is negative, no? Kasi assumption positive is clockwise. Pero si BD ay, kung makikita nyo, magiging counterclockwise siya kung tayo po ay magmo-moment sa Y. So, FBD. At yung FBD na yan ay Y component. No? Tapos, multiply by, ilan po yung distance na to? 3. So, multiply by 3. Tapos, yung atin naman pong FBC plus FBC multiply by ilan po yung distance nito? So, that is 4.5. Okay, so 4.5 tapos meron naman po tayong W. So, minus W yan. Pero ang gawin ko na lang po ay equals, no? Sige, minus muna. Mamaya na lang natin ilipat. Minus 35. So, tapos, ilan po yung distance nito? Multiply by 3 is equal to 0. So, again, yung ating BDY, that is FBD, multiply by 10.39 over 12.37, multiply by 3, plus FBC, 10.39 over 15, tapos, ayan pa lang po yung FBC, multiply by natin ng 4.5 is equal to, i-compute na natin yung 35 times 3, so that is 105. So, yan po, no? So, input na lang po natin sa calcu to, equation 2. No? So, mode 5.1, so that is 10.39 times 6 over 12.37. So, input na lang to sa calcu, then negative 10.39
times 2.6 over 15. Tapos 0. Tapos we have here 10.39 times 3 over 12.37. So sa mode 5.1 na lang yung, sa akin, yan yung syntax sa calcu, no? 10.39 tapos times 4.5 over 15 tapos 105. So check lang po natin. So 10.39 times 6 over 12.37 tapos negative 10.39 times 2.6 over 15 tapos 0. So 10.39 times 3 over 12.37 tapos we have here 10.39. Ayan. So magiging value po is yung ating FBD is 9.339799542. Then yung atin namang, or sabihin na lang natin 3.94. 9.34. Anong unit po niyan? Kilonewton. So ito po, matic yan, tension. Tapos yung ating BC naman po ay 26.135 or 14 kilonewton in tension. So ang tinatanong po ay BC lang naman, so ito na yung sagot. So ganyan lang po yung pag-solve ng problem. So kung hinahanap naman po ay yung resultant force, so try it or on your own. So yun lang po, and sana ay yun lang po yung ating content for today's video, and sana natuto kayo sa ating content about this non-concurrent force system ng ating 3-dimension. So kung meron man pong kailangan ng mga reactions na computein, pwede naman po magko-compute kayo ng mga reactions din sa mga support ng ating mga 3-dimension figure. No? So thank you for watching and hope to see you again sa mga susunod pang video. Thank you.